Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan at welcome po dito sa ating munting channel. Kasulukuyang January 27, 2026. It's already 7:26 in the evening. Madilim po sa labas, malamig, kaya naman tayo nakapanlamig. Actually, mga kababayan, kanina, nagising ako sa ingay dahil may ginagawa yung mga construction worker dyan sa balcony namin. May nag-leak yata na tubig na naman. So for how many hours wala kaming tubig? Nagkaroon lang after 2 o'clock. So, nakapaligo na ako, nakalinis. So, meron tayong time ngayon na makapag-vlog. So, dito sa ating topic ay ito tungkol sa DOJ na sinabi na si dating Senator Bong Revilla, si Senator Estrada at saka si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Manuel bang pangalan niya? Manuel Bonoan. Matatandaan po natin si Senator Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla. Nakulong po ito sa panahon ni Pangulong Duterte because of the PDAF scandal. I think it was PDAF scandal. Si Senator Jinggoy po ay nakalabas ng piitan. And then, nanalo, sumama sa Uniteam at pinagpatuloy po niya ang kanyang dating gawain. I mean, di umanong dating gawain. And hindi na po nadala si former Senator Bong Revilla. Ganun po talaga ang kanilang kalakaran. Hindi mo na kailangan maging senator or public official. Kung gusto mo talaga na makapagnakaw, makapanloko, ay gagawin nyo dahil para-paraan lang po lamang yan. Anyway, Manila, Philippines, the Department of Justice issued subpoenas against Senator Jinggoy Estrada, Manuel Bonoan, and former Senator Bong Revilla sa kasong plunder because of the flood control projects. So, yung tatlong to ay iniimbestigahan na ng ICI. They were under investigation and they were directed to appear in their preliminary preliminary appearance sila on February 2 and February 12. Ngunit ayon po kay Ombudsman John Vic Rimulya, si Senator Estrada po ay nakabakasyon. Nakabakasyon siya, hindi natin sigurado kung makaka-attend ba siya sa February 2 or February 12. Gagawin ba niya ang ginawa ni Harry Roque? Gagawin ba niya ang ginawa ni Zaldico na mangibang bayan, mag-seek ng asylum or whatever? And mga kababayan, matatandaan natin, nagawain ito ng mga politiko. Kung kayo or kung sila ay nasasangkot sa mga ganitong kaso, either mangigibang bayan or pagbalik dito sa Pilipinas, meron ng neck collar at naka-wheelchair. Ang daming gumagawa ng ganyan. And tayo naman, mga bobong Pilipino, sige isasama ko na yung sarili ko, hindi na tayo nadala sa mga pambubudol at panlolokong ginagawa ng mga politiko. Saan ka ba naman na napidaf na, nakulong, nakalaya, nanalo ulit? Ngayon, anong nangyari? Tapos, pag wala na si PBBM, anong gagawin? Tuloy-tuloy lang. Anyway, on the other hand, Revilla and former Ako Bicol Party List Saldico, meron din silang kaso na plunder. Itong si Saldico ay ito ang hero ng mga DDS dahil siya po ang nagsiwalat na ang mastermind ng flood control ay si BBM. Ngayon kung totoo yung inaakusa mo na mastermind si BBM, bakit hindi ka umuwi, maglagay ka ng ebidensya, huwag yung picture ng maleta na merong sports car ni Pulong Duterte. Anyway, si Saldico po ay isang plunderer. At alam ko na nanawagan yung anak mo na sumuko ka. Ba't hindi ka kaya umuwi dito? Isama mo na rin si Harry Roque. Si Jinggoy Estrada po, ayon kay Ombudsman John Vic, wala naman po siyang golden visa. So, hindi malayo na hindi ka mahuli.
Sana kung hindi ka makauwi sa February 2 or February 12, magpadala ang bayan, magpadala ang Pilipinas ng Interpol at makipagtulungan, ibalik ka dito, ibalik si Saldico at ibalik si Atong Ang. Guys, si Senator Jinggoy ay hindi pa naman tumatakas. Pero nadala na kasi ako, hindi pa ba tayo nadadala sa gawain ng mga politikong 'to? Paano tayo nakakasiguro na hindi siya uuwi? Eh, kung si Bato nga nagtatago, eh, Bongo nagtatago din. Binoto ko pa naman yun, Bernardo and Opulencia, isa din 'to sa mga may complaint na plunder. Pero silang dalawa ay nakapasok po sila sa DOJ Witness Protection Program. So ayan na naman yung Witness Protection Program na yan. Pagkatapos magsiwalat na kung ano-ano, after that, babaguhin at i-reverse niya yung statement. Kerwin Reyes. Si Kerwin Reyes ba yun? Or whatever? Yung nagpakulong kay dating Senator Laila de Lima. Tapos meron pa nag-akusa kay Atong Ang, si Patty Dongan, na nag-reverse din yata ng statement niya. Gawain na nila to. Itong mga taong to ay nababayaran. Sa mga Pilipino talaga, ang hilig nila isugal yung dangal nila. Ang hilig nila ibenta, sabihin ko na ibenta yung kaluluwa nila sa demonyo para lang sa pera. At proud tayo na maging Filipino. At tayo ay nagagalit kapag nasasabihan tayo na kung ano ang totoo. Hindi na tayo natuto. After ng flood control, meron pang Bureau of Immigration, may customs, may BIR, ang dami niyan. Sadly, ilang taon na lang si BBM. Sinong ipapalit nyo? Si Sara? Magkikiling spree yun, So guys, sana naman sa susunod, matuto naman na tayo. Huwag na tayong bumoto ng bobo. Kasama na rin ako dyan. Pwede naman tayo na magprotesta, mag-EDSA Power Revolution ulit, na pababain si Sara. Ano pa ba? Kasi sawang-sawa na. Ako talaga, mahal ko ang Pilipinas. Pero sa mga nangyayari, it's a hopeless case. Yung mga pera nila, pera ng taong bayan yan. Paano na yung mga mahihirap? Paano na yung medical system sa Pilipinas? Bulok. Kung wala kang pera sa Pilipinas, mamamatay ka. At totoo yun. Puro nakawan, puro kidnapping, puro patayan. Oh my God. Ano bang klaseng bansa meron ako? Minsan natatanong ko sa sarili ko na masaya ba na maging Pilipino ako? Pang-ilan ang Pilipinas ngayon sa tourism? Natalo pa ng Thailand, natalo ng Vietnam. Ayusin nyo naman, kilos-kilos naman kayo pag may time. Mahiya naman kayo, sabi nga ni BBM. Para kasi kayong mga walang konsensya, para kayong mga walang pinag-aralan, para kayong mga walang Diyos. Isipin nyo mamamatay din kayo at ang mga perang ninakaw nyo, hindi nyo madadala yan. Ang perang pinaghirapan, malayo ang mararating, pero ang mga perang hindi magandang pinagkukunan, mauubos at mauubos din yan. Zaldico, sabi ni John Vic Rimulya, pagbayad ka ng $1 billion, magnanakaw ka. Follower pa naman ako ng pamangkin mo na si Claudine ko. Napaka-fashionista niya, yung pala galing sa nakaw, o inasaan na siya ngayon. Mga hayop kayo, wala na kang ginawa kundi magnakaw, at tayo naman wala nang ginawa kundi magpauto at magpabudol sa mga politikong yan. Lahat-lahat kayo talaga, lahat kayo sa pamahalaan. Lahat kayo may pananagutan. At ipagdasal na lang natin ang ating bayan kasi wala na tayong magagawa. Wala tayong maaasahan sa mga politiko. Wala tayong maaasahan sa mga kapulisan. At kahit nga sa kapwa natin, minsan wala rin tayong maaasahan na rin eh. Dasal-dasal na lang guys, sabi nga ni Alma Moreno.
And hindi natin alam kung anong kinahatnan nito. Remember, BBM has only 2 years. And after that, salamat na lang po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe yung ating munting channel. Paalam!